Dahil alam kong kailangan mo ng katulong dito, lalo na kapag nanganak ka na. Salamat po, Itay. Kaya lang, Tay, Hmm. parang kawawa naman po si Ate Abby. Ano? May pangarap din po siya sa buhay. Magiging katulong na lang ba natin siya habang buhay? Ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Paulit-ulit ko pa rin narinig yung pag-uusap ni na Cindy, Tyrone at Itay. Di nila alam. Narinig ko lahat ng pag-uusap nila. Buti pa si Tyrone na unawaan ako. Samantalang si Cindy, lalo na si Itay, parang wala silang malasakit sa akin. Parang hindi nila ako kadugo. Nagbago na sila. Mula nang pumanaw ang inay. Bakit ganun? Bakit kahit anong gawin ko, patuloy nila ako pinahihirapan dahil doon? Hindi ko naman ginusto ang nangyari kay inay. Nasaktan din ako. Kailan pa kaya nila ako mauunawaan? Kailan pa? Dito muna ako mauupo sa labas ng bahay namin. Mas malamig dito eh. Aba, si Abby itong parating ah. Babatiin ko nga at nang makamusta. Abby! Abby, daan ka muna! Ay, Aling Pilar, kayo pala. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Saan bang punta mo? Sa mall. Kasi nagbilin si Itay kagabi, mamili daw po ako ng mga kailangan sa bahay. Bibili din po ako ng Star Wax Floor Wax. Oh, Gusto ko kasi yung floor wax namin eh. talaga? Pareho pala tayo ng ginagamit. Oh? Ay, hindi nakakapagtaka. Mahusay kasi talaga Ay, yun. opo talaga po. Ay, kumusta ka na? Nakapanganak na si Cindy, hindi ba? Opo. Pero sa bahay pa rin ho ako eh. Hmm? At pag wala si Cindy, ako po nag-aalaga sa pamangking ko. Ganon? Opo. Eh, saan naman siya nagpupunta? Hindi pa naman siya pumapasok ah. Ay, naglilibang siguro. Ayun, nagpupunta sa mga kaibigan niya. Pero ikaw, ayaw nilang payagang maglibang. Aling Pilar. Pasensya na. Hindi ko gustong saktan ng damdamin mo. Naiinis lang kasi ako kay Gardo. Wala na siya sa katwiran. Pero sana, kahit ganyan ang nangyayari, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong pamilya, ha? Mahal ko po sila. Hindi ko po magagawang magalit sa kanila. Lalo na kay Itay. Ate, gabi na. Bakit nasa iyo pa rin si baby? Nagpunta kasi si Cindy doon sa kaibigan niya, Tyrone. Magbabahan yun talaga oh. Imbes na alagaan ang anak niya, maglalakwa siya ang inaatupag. Mabuti na lang, magaling ka mag-alaga ng bata. Napatulog mo siya. Nasanay na rin sa akin yung pamangkin natin. Ate, Oh, bakit? kung sakaling makakapag-aral ka, ano bang kurso ang gusto mong kunin? Business management sana, Tyrone. Kasi gusto kong magnegosyo. Kaso, ayaw naman ni Itay. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Kung bakit ganun siya sa'yo. Kapatid ka naman namin. Dapat nga, mas gustuhin niya makapagtapos ka ng pag-aaral. Lalo na ngayon, tumatanda na siya. Siguro, pagkaya niya na. Naaalala din niya ako.
narito ka sa room namin ng anak ko, Tyron? May tatanong lang ako sa'yo. Para naman importante eh. Ano ba yun? Cindy, may bago ka bang nobyo? Ha? Madalas kang wala dito. Iniiwan mo kay ate ang anak mo tapos kanina, nakita kita. May kasama kang lalaki. Magka-holding hands kayo. Ano kasi, Tyron? Di ba nangako tayo kay Itay na aayusin ang buhay natin? Bakit kung ano-ano na naman ang ginagawa mo? Sa halip na alagaan mo ang anak mo, hinahayaan mo lang kay ate. Narito lang naman siya sa bahay eh. Kaya okay lang na alagaan niya. Ikaw ang nanay. Dahil di ka naman nag-aaral, dapat ikaw ang mag-alaga sa baby mo. Pag nalaman ni Itay na nakikipag-boyfriend ka na naman, naku, sigurado hindi ka niya mapapatawad. Pwede ba? Yung jowa mong pakialaman mo ha? Baka hindi niya inaalagaan ang anak ninyo. Hindi yung ako nakikita mo. Inaalagaan ni Kate ang anak namin. At hindi siya nakikipagmabutihan sa ibang lalaki. Kaya ikaw, umayos ka. Kung ayaw mong isumbong kita kay Itay. Tay, dumating na pala kayo. Oo, bakit? Gusto niyo po bang ipaghain ko na kayo? Busog ako. Mas ka na dyan. Ba't niyo naman po ako tinulak? Dahil umaara ka sa daan eh. Visit ka. Kayo lang naman ang inaalala ko. Ano? Bakit bang lupit niyo sa akin? Anak niyo rin naman ako. Buti nga sa'yo. Epal ka kasi. Huy, Ay! Kakagulat ka naman, Tyron. Bakit ka ba nagugulat dyan? nagtataka ako sa'yo eh. Nagsasalita, tumatawa ka mag-isa. Natatawa lang ako sa ginawa ni Itay kay ate. Bakit? Ano bang ginawa niya? Tinulak siya. Ha? Papansin kasi sobre. Gustong hainan ng pagkain si Itay. Lasing nga yung tao. Cindy, Mm, hindi ka ba nagtataka? ano? Kung bakit galit si Itay kay ate? Wala naman siyang ginagawang masama sa ating lahat. Pero pati tayo, tinuruan ni Itay na magalit sa kanya. Ha? Anak din naman ni Itay si ate, di ba? Kapatid natin. Kasi nga, siyang dahilan kaya namatay si inay. Na alam naman nating lahat na hindi totoo. Dahil nabundol si inay ng isang mabilis na van. Naisip ko lang, may iba pa kayang dahilan ng pagbabago ni Itay kay ate? Bakit narito kayo sa kwarto ko? Ano kailangan nyo? May itatanong po sana kami sa inyo. Ano ba yon? Kagabi kasi nakita namin na tinulak ninyo si ate. Mabuti sa kanya yon. Mapapil eh. Hindi ko naman siya kailangan. Lumalapit siya. Bakit po ba parang ang laki ng galit nyo kay ate? Anak ni po naman ninyo siya. Kapatid namin. Hindi ko siya anak. Ano po? Pero, paano? Anak siya sa pagkadalaga ng nanay nyo. 1 taon na siya nang pakasalan ko si Tonya. Tay, Oh, ikaw. Bakit narito ka sa kwarto ko? Ano na naman ang kailangan mo? pwede ko po ba kayong makausap? Kung hindi importanteng sasabihin mo, itutulak na naman kita palabas nitong kwarto ko. Totoo po ba? Hindi niyo ako anak. Ano? Totoo po bang anak niya ako sa pagkadalaga? Alam mo na pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Kaya pala, mula nung mamatay si inay, nagbago na kayo sa akin. Hindi pala kayo ang tunay kong ama. Aling Pilar. Oh, ate! Bakit ka umiiyak? Halika. Pasok. Dito tayo sa loob mag-usap. Halika. Salamat po. Ngayon, sabihin mo, anong nangyari? Bakit
ka umiiyak? Pinagalitan ka na naman ba sa inyo? Alam ko na ang katotohanan. Oh, Hindi pala ako tunay na anak ni Itay. Kaya pala siya malupit sa akin. Abby. Aling Pilar ang sakit. Ay, Kaya pala nawala na siya ng malasakit sa akin para maabot ko ang aking mga pangarap kasi ibang tao naman pala ako. Abby. Kilala niyo po ba kung sino ang tunay kong ama? Ang nanay mo lang ang siyang nakakakilala sa kanya. Pero, hindi na siya lumitaw nang magbuntis si Tonya. At walang nakaalam kung nasaan siya. Parang uli lang lubos na pala ako. Nag-iisa na lang pala ako. Tan. Hindi ka naman nag-iisa. Narito kami ni Mang Desto mo. Mga kaibigan ng nanay mo. Handa ka naming tulungan. Damayan. At higit sa lahat, nariyan lang ang Diyos. Tawagin mo lang siya at sasamahan ka niya. Ano? Natutulog dito ngayon si Abby? Oo. Pinatulog ko muna dito kasi nga magang-magana mga mata sa kaiiyak. Baka kung saan siya magpunta kung pauuwiin ko sa kanila. Bakit? May nangyari na naman ba? Ay, narinig niya ang sinabi ni Gardo sa mga anak niya. Testo, alam na ni Abby ang totoo. Look, kaya naman pala nag-iiyak siya. At inamin na rin sa kanya ni Gardo ang lahat. Para mapakalma ko siya, ayan, pinatulog ko muna rito. Baka hanapin siya sa kanila. Di naman mahalaga sa kanila si Abby. Sa bagay, kailangan nila ng uutusan. Ipaalam pa rin natin na narito si Abby. Kakainis naman, oh. Gabi na, wala pa si ate. Bakit ba? Alis ako eh. Walang titingin kay baby. Ikaw talaga oh. Yan pang paglalamyerda mong iniisip mo. Nagkakagulo na nga dito sa bahay. Ikaw, Tyron, ha? Sumusobra ka na ng pangingialam sa akin. Mas matanda ako sa'yo, Cindy. Una ako yung pinanganak. Gusto mo, magsumbong na ako kay Itay? Tyron naman eh. Kasi naman si Ate Abby. Saan kaya nagpunta yun? Malamang nagpapalipas ng sama ng loob. Kaya ikaw, ayusin mo ng pagiging nanay mo. Dahil ngayon, alam na ni Ate Abby ang lahat. Baka tuluyan niya na tayong iwan. Kaya pangatawanan mo na ang pag-aalaga sa anak mo. Tingin mo, gagawin niya yun? O halimbawa ikaw, nalaman mong hindi ka pala anak ng inaakala mong tatay. Titira ka pa ba sa kanya? Pinagmamalupitan ka naman. Hinahadlangan pang pag-abot sa pangarap mo. Titira ka pa ba doon? Bakit dala mo mga gamit mo? Ano ibig sabihin nito? Magpapaalam na ho ako sa inyo, Itay. Alam ko po, kalabisan na magtagal pa ako dito dahil di nyo naman ako tunay na anak. Ha? Nagmamalaki ka na. Dahil matibay na ang buto mo, kaya iiwan mo na ang mga obligasyong narito? Ha? Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob. Dapat hindi na lang kita pinalaki. Wala kang mararating sa buhay. Gagapang ka sa hirap. Ako pa ba ang walang utang na loob? Pinagsilbihan ko na kay lahat. Tiniis ko paghadlang nyo sa aking mga pangarap. Ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisi nyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan nyo pa rin ako? Itong tandaan nyo, maaabot ko rin ang langit! Itay, hindi niyo siya dapat pinayagan umalis eh. Sino na ngayon nagagawa dito sa bahay ang mag-aalaga sa anak ko?
Sinabi ko na sa'yo, Cindy. Dapat noon ba pinagandaan mo na yan? Hindi natin alila si Ate Abby. Pwede ba? Huwag mo nga siya ipagtanggol. Nakakabuisi talaga yun eh. Walang kwentang babaeng yon. Hindi siya magtatagumpay kahit saan siya magpunta dahil walang iya siya. Tay, hindi kayo dapat magalit kay ate. Dahil kung tutuusin, tayo ang may kasalanan ng pag-alis niya dito. Sinagat natin siya. Sinagat natin ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-uunawa, at ang pagmamahal niya sa atin. Nahugasan ko na po lahat yung mga ginamit natin sa pagluluto at pagkain, Aling Pilar. Ay, oo nga. Malinis na dito sa kusina. Ang bilis mo, ah. Dahil po yan sa tulong ng smart dishwashing. Buti na lang, ito rin palang gamit nyo. Ay, talaga. Ay, siya nga pala, may ba ako? Po, Bukas na ang simula ng trabaho mo sa patahian ng kaibigan ko. Anong plano mo? mag-iipon po ako at titingnan ko kung meron akong maaaring maging negosyo na maliit lang ang puhunan. Eh, paano ang pag-aaral mo? Gagawin ko pa rin ho yun pag may sapat na akong ipon. Humahanga ako sa mga pagpapasya mo. Sana lang, Abby, Po, huwag kang magtanim ng galit kina Gardo. Sana huwag mong kalimutan ang mga panahon ng iyong kabataan. Minahal ka niya at itinaguyod. May overtime ngayon si Abby. Oo, Desto. Yun ang sabi ni Abby. Ayun, tinawagan ko nga rin yung kaibigan ko. Nalaman ko, totoo nga. Ay, hindi naman nagsisinungaling yung bata. Sinabi ba ng kaibigan mo kung kumusta naman ang trabaho ni Abby sa kanya? Oo, syempre. Masipag daw si Abby. Mabilis matuto, mabait, magalang din. Ay, salamat naman. Hindi tayo binibigyan ng problema ni Abby. Ay, naisip ko lang. Hindi kaya siya naaalala ni Nagarto? Maalala man nila, wala na rin say-say eh. Wala na sa kanila si Abby. Nasaktan na nila yung tao. Eh, sabi nga pala ni Abby, kapag nakaipon siya kahit konti, susubukin niyang magnegosyo kahit maliit lang na puhunan. Bah, mainam yun. Sabihin mo, tutulungan natin siya. Sabihin lang niya kung anong kailangan niya. Ano bang klaseng sinangag ito, Cindy? Walang lasa. Oo nga. Saka sobrang dami ng mantika. Pasensya na ho, Itay. Tyrone. Alam niya naman na hindi naman ako marunong magluto eh. Hindi rin ako kasing galing at sipag ni Ate Abby. Sabi ko na kasi sa'yo noon, paghandaan mo ang ganitong mangyayari. Oh, Tay, Ah, bakit tumayo na kayo? Ang dami pa ng pagkain sa plato nyo. sa opisina na lang ako kakain. Ikaw, Tyrone, baka mag-away pa kayo ni Cindy dyan, ha? Hindi po, Tay. Sige, maiwan ko na kayo. Oo. Ay, kumusta na kaya si ate ngayon? Saan kaya siya ngayon nakatira? Hindi ko nga alam eh. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Mas masaya siya doon. Ay, nakakainis naman. Kanina pa ako nakahiga. Pero hindi pa rin ako makatulog. Sina Ite at Cindy kaya? Tulog na. Mabuti pa tingnan ko. Makainom na tuloy ng tubig. Ay, nagtitimpla na lang ako ng gatas. Baka sakali makatulog ako. Teka, gising pa rin pala si Itay. Hayun siya sa kusina. Umiinom na naman ng alak. At umiiyak. Patawarin mo ko, Tonya. Nagkamali ako. Maling-mali. Pinabanggit niyang pangalan ni Inay. Bakit kaya siya nagsasalita ng ganun? Nagsisisi na kaya siya sa mga ginawa niya kay Ate Abby?
Aba, lechong manok yung dala mo ah. At may paborito ko pang pansit. Talagang binili ko ito para pagsaluhan natin ngayon. Nana Pilar, Tata Desto. Kaya hindi na ho magluluto ng hapunan. Ay, salamat, Abi. Gumastos ka pa. Oo nga. Ikaw tong kailangan ng pera para sa negosyong gusto mong simulan. Nag-iipon naman po ako para doon. Pero ito po, pasasalamat ko po sa inyo. Sa pagtulong at pagkupkup niya sa akin. Kung wala kayo, baka kung ano na nangyari sa akin. Itong batang to, lagi ka nalang nagpapasalamat sa amin. Alam mo, masaya kami sa ginawa namin, Abi. Para kaming nagkaroon ng anak sa katauhan mo. At hangad namin na maabot mo mga pangarap mo. Kaya nga lumipat tayo ng tirahan ng kupkuping ka namin. Gusto naming gumaling ang sugat ng iyong puso. At patuloy ka namin tutulungan. Maraming salamat po uli. Pangako po, tutubasan ko ng pagmamahal at pagmamalasakit ang inyong kabutihan. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Para akong nahihilo. Teka, makapasok na nga lang sa kwarto. Bakit? Hindi ako makatayo. Hilong-hilo ko. Tay, eto na po yung bill natin sa ilaw at tubig. Oh, Anak, bakit namumutla kayo? Nakahawak pa kayo dyan sa sopa. hilong-hilo ko, anak. Hindi ako makatayo. Mananahi ka ng mga duster at mga damit pambata, Abi? Opo, Nana Pilar. Ibebenta ko ang lahat ng mga matatapos ko. Oh, kaya ka pala bumili ng makina. Oo, may nakausap na ho ako na ilang tao na pagbebentahan ko ng mga magagawa ko. Plano ko rin nga akong mag-online. Ay, madalas ko ngang marinig yan. Yung pagbebenta sa online. Opo, ba yung kaibigan ko kumikita dyan. Magtiyaga lang daw. Matyaga naman ho ako. Kaya papasukin ko rin ang online business. Kaya mo bang mag-isa yun? May kinausap na ho ako na makakatulong. Kaya kaya po namin yun. Nag-resign na nga ako sa patahian. O siya, sige. Gawin mo ang inaakala mong makabubuti para sa'yo. Basta, wag mo lang kalilimutan. Ilapit lagi sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin. Opo. Upang makamit mo ang kanyang patnubay. Ano? Nagpa-cater si Abby ng pagkain? Oo, Desto. Bakit pa? Para daw mapagsaluhan natin bukas sa wedding anniversary natin. Naalala pala niya yun, ah. Oo nga. Para tayong may anak na naalala ang bawat espesyal na okasyon sa buhay natin. Kaya lang, baka wala na siyang pera. Mahal yung cater-cater na yun. Naisip ko rin yan, kaya nga sinabi ko sa kanya. Pero, ayun, sabi, hindi naman daw. Maayos naman daw ang kita niya dun sa kanyang munting negosyo. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Buti na lang pala. Kinupkop at tinulungan natin si Abby. Ang sarap yata ng may anak na nagmamahal Ay, sinabi at mo pa. nag-aalala. Cindy, napainom mo na ba ng gamot si Itay? Oo.
Oh, bakit ka umiiyak? Nahirapan na kasi ako eh. Nag-aalaga na sa anak, pati pa kay Itay. Wala naman tayong magagawa, kundi harapin ang lahat ng ito. Mabuti nga nagbigay ng perang kumpanyang pinapasukan ni Itay. Nagamit yun sa pagpapagamot niya. Pero halos ubos na rin yung ipon niya. Dahil sa mga gastos dito sa bahay. Hayaan mo na yun. Graduate na naman ako eh. Makakapagtrabaho na. Makakatulong na ako dito. Masusustentuhan ko nila ang anak ko. Nang hindi inaasa sa ipon ni Itay. Saan ka naman mag-a-apply? Sabi ng boss ni Itay, pwede daw akong ipalit kay Itay. Pumayag na ako. Para may trabaho na ako. At alam mo, magsisimula na ako sa Makalawa. Buti ka pa, Tyron. Nakagraduate ka. Samantalang ako, hindi. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng magandang kinabukasan ng baby ko. Alam mo ikaw, dapat sikapin mo rin makatapos. Paano ba mangyayari yun? 2 ng alaga ako. Wala pa tayong pera pang-aral ko. Ay, kumusta na kaya si Ate Abby? Matagal na tayong walang balita sa kanya. Dala ko na ho ang pagkain ninyo, Itay. Kain ho kayo. Pasensya ka na, anak. Alam kong hirap ka na. Itay, Inaalagaan mo na anak mo, pati pa ako, dahil sa pagkaka-stroke ko. gusto ko sana mapa-therapy kayo para makagalaw kayo na maayos at muling makalakad. Wala tayong pera ngayon. Siguro kaya nangyari sa akin to dahil pinabayaan kong isang kaluluwa. Tay, Dahil sa pagpanaw ng iyong ina, pinagmalupitan at pinabayaan ko si Abby. Kahit noong araw, tinanggap ko naman siya bilang tunay na anak. hindi pa naman po huli ang lahat, Itay. Cindy, Kung papayag lang po kayo, hanapin namin si ate para magkita kayo. baka hindi na niya ako mapatawad, anak. Kumusta na yung lakad mo, Tyron? Wala pa rin eh. Wala makapagsabi kung saan lumipas si Aling Pilar. Dapat kasi noon ko pa pinuntahan si Abby nung nalaman ko na naroon siya kina Pilar. Kaya lang tinalo ko ng hiya dahil sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Huwag na kayong umiyak, Itay. Oo nga po, Itay. Hayaan nyo, matatagpuan din natin si Ate Abby. Sana nga mga anak, gusto kong makahingi ako ng tawad sa kanya bago man lang ako mamatay. Ay naman, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Saan ka nagpunta, Abby? Hinahanap ka ng mga tauhan mo. Sumaglit po ako sa mall, Nana Pilar. Bumili po ako ng mga produkto ng ACS. Lalo na po itong Shield Bath Soap. Kailangan natin ito sa ating paliligo. Oo, tama. Ay, sige. Puntahan mo na mga tauhan mo at kami na mag-aayos niya mga binili mo. Okay po, sige po. Salamat ha. O, dyan muna kayo. Sige na. Napaka-responsable talaga nitong si Abby. Oo nga. Hindi ka taka-taka kung balang araw, yumaman siya. Naiisip ko lang, Desto. Kumusta na kaya si Nagardo? Ano na kayang buhay nila ngayon? Magbubukas ka uli ng tindahan mo ng mga damit, Abby? Opo, Nana Pilar. Kasi meron ako nakita ng magandang pwesto. At mura din po ang upa. Aba,
Pag nagkataon, pangatlong tindahan mo na ang bubuksan mo. Doon po namin ilalagay yung mga gawang punda ng unan at bedsheet. Hindi na talaga mapigil ang pag-asenso mo. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Ay, kasi po, kahit natagumpay yung negosyo ko, parang hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. Nauunawaan ko. Bakit hindi mo gawin kung anong makakapagpasaya sa'yo? Sina Itay at ang mga kapatid ko. Gusto ko silang makita. Sa kabila ng lahat, naaalala ko pa rin sila. Di dalawin mo sila. Matagal na rin naman na hindi mo sila nakikita. Baka kasi galit pa rin sa akin si Itay. Hindi mo malalaman ng sagot dyan kung hindi mo susubuking dumalaw sa kanila. Ay, salamat. Nakarating din ako dito sa bahay. Ang init maglakad. Kulang na kasi yung pera ko eh. Kaya hindi na ako nag-tricycle pa uwi. Iluluto ko na agad itong konting isda at gulay na pinili ko. Isisigang ko para may mahigop na sabaw si Itay. Pasok na ako sa bahay. Aba, may humintong magandang sasakyan dito sa amin ah. Cindy! Ha? Ang bumaba sa sasakyan? Cindy! Kumusta ka na? Ate Abby! Oo nga. Namiss ko kayo. Ate! Salamat, nagbalik ka. Ate, matagal ka na pinahanap ni Itay. Talaga? Hinahanap ako ni Itay. Cindy, kumain na kayo, anak. Mamaya mo na lang ako pakainin. Itay? Ba? Abi? Ako nga po, Itay. Nagbalik ako dahil kahit na naabot ko na ang mga pangarap ko, hindi pa rin po ako masaya. Anak, Dahil naalala ko pa rin kayo ng mga kapatid ko. patawarin mo ko, Abi, anak. Ang totoo noon, nang umalis ka, pinagsisihan ko ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Kaya nga, paulit-ulit akong humingi ng tawad sa iyong ina. Nang mawala ka, nagbago ng bahay. Ikaw kasi talagang nakakuha sa husay sa pag-aasikaso ng iyong ina. Pero sinisi kita sa kanyang pagpala. Patawad, anak. At gusto kong malaman mo na nadala lamang ako ng sakit ng damdamin ko. Kaya kita napagmalupitan. Mahal kita, anak. Tinanggap kita't minahal mula pa ng pakasalan kong iyong ina. Salamat po. Abi, Mahal ko rin kayo. Ipagagamot ko kayo para muling makalakad. Totoo, ate. Oo. Pag-aaralin mo ko. Oo, sabi. Para naman mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Maraming salamat, ate. Bakit umiiyak ka, Cindy? Dapat nga masaya ka. Tears of joy lang yan, ate. Totoo yun, ate. Noon ko pa kasi gusto mag-aral uli, kaya lang walang pera.
Nagkasakit pa si Itay. Hindi bale. Ngayong nandito na ako, mangyayari na yon. At muli ring makakalakad si Itay. Ate, Mm. di ba alam mo naman na may anak ako kay Kathy? Oo. Tiyak malaki na rin yun tulad ni Ruth. Tama ka. Kaya nga, gusto na sana namin magpakasal. Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil sa nangyari kay Itay. Oo, sige, Tyrone. Magpakasal ka na. Ako na ang bahala kina Itay. Sa wakas, natapos din ang kasal ni Tyrone. Oo nga. Oh, Itay, napagod po ba kayo? Hindi. Baka nga kayo ni Sinding pagod sa katutulak sa wheelchair ko eh. Hindi po bale. Makakalaya rin kayo sa silyang digulong na yan, Itay. Masaya ako mga anak na buong muli ang ating pamilya. Ako rin po, masaya. Ngayon, masasabi ko nang naabot ko na nga ang langit dahil kasama ko kayo sa aking mga tagumpay. Patunay lamang ito. Ang mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho,